Welcome to the DCI Motovlog. Today, nandito kami sa Sagada. We decided to have a mini road trip dito sa norte. Just the three of us dahil malapit-lapit na mag-resume ang school. At ang wife ko naman malapit na rin bumalik sa trabaho dahil for the past 6 months, she's been on leave. Kaya ngayon medyo gumaganda na yung condition niya. Fit to work na siya. So, samantalahin lang namin habang kaya pa hanggat may mga time pa na pwede kaming gawin yung mga ganitong activities para naman makakreate ng memories para sa daughter ko na madadala niya hanggang sa paglaki. So, tingnan natin kung ano ang magagawa namin dito sa Sagada, and tara, sama kayo. Tao ngayon dito sa isang lugar na lagi namin pinupuntahan dati, every morning to buy cinnamon. Hindi ko lang alam kung nag-i-exist pa siya ngayon, pero nung
nag-stay kami rito mga 30 years ago, yun yung gumigising sa amin eh, kasi maamoy mo yung amoy ng cinnamon bread na binibake. So magigising kami eh, kasi malapit lang yun dun sa bahay na in-stayan namin. Then maglalakad kami papunta rito para bumili ng cinnamon bread. Yun na yung breakfast namin. Sana open pa siya. Alam ko dito lang yun eh. Ito yung dating pinupuntahan naming Cinnamon Bakehouse. Sadly, wala na siya ngayon. Matagal na raw sarado. Meron ng ibang nakatira. Sayang. Looking forward pa naman ako na mabalikan ko yung lasa ng masarap na cinnamon roll nila. Sayang. Hi, hello from the editing room. Apparently, I made a huge mistake. Sa sobrang abala ko sa trip, nakalimutan ko i-check yung settings ng camera. Naka-slow-mo pala. So, yung mga footages from here and the rest of the video, wala na talagang audio. There's no way na magagawan ko pa siya ng paraan dahil naka-slow-mo. Pag ganun yung video, wala namang sound yun. So, hindi ko siya mare-recover dahil wala namang na-record na video. Ang paraan lang is to dub it na parang Chinese movie, pero hindi naman maganda yon. So siguro I'll do a voiceover na lang to narrate yung scene. Sayang dahil maganda pa naman, daming mga videos doon na hindi ko magagamit, like yung conversation ko with the guide, yung isang local doon na sinasabi niya sa amin kung ano yung history ng lugar and yung mga tradition and customs. Sayang, hindi ko na ma-share yun. There's no way na magagawan ko talaga ng paraan. Yung video, okay lang dahil yung visuals, okay lang dahil speed up ko lang yun hanggang sa makuha ko yung tamang pace ng video. Okay na yun. Pero yung audio, wala talaga. Siguro ganun na lang. Voice over, music, para at least papano magamit ko pa rin yung mga footages doon. Ay nako. Lesson learned. I-check yung camera para malaman ko ano yung mga dapat i-adjust or yung settings na dapat gawin, or baka syempre merong mga
pagkakamali or baka hindi gumana yung video, naghang. Basta, kailangan i-check na lang after shoot or after every shoot para maging maayos at maiwasan yung ganitong mga cases. Kainis, back to the video. So far, yung Eco Valley pa lang napunta namin, yung cemetery and yung hanging coffins. Kasi panay ang ulan rito sa hapon, kaya hindi kami makalibot. So doon na lang muna kami, doon kami inabutan ng ulan, hindi na kami nakapag Blue Soil, hindi na kami nakapag Marlboro Country and yung iba pang mga attraction dito dahil nga sa ulan. So hopefully sana bukas maging maganda yung panahon at matapos namin yung mga magagandang lugar na napuntahan ko dati na gusto kong balik-balikan. Kaya siguro magandang diskarte rito kung gusto nyong maikot yung Sagada, gusto nyong mapuntahan yung mga tourist spot dito, siguro sa umaga. Agahan na lang kasi usually naman mga 3 to 5 yung ulan dito. So kung magagawa nyo yung before that, mas okay, mas malilibot nyo sila. So siguro tomorrow, kung nakapag-stay pa kami ng one day, punta kami dun sa Blue Soil dahil di ko pa narating yun. And then yung bagong restaurant dito, yung Upside Down House, malapit siya sa Kiltipan. So at the same time, pwede na rin bisitahin yung Kiltipan para makita yung Sea of Clouds. Sa pagkain naman, as usual, yung mga OG rito, Dagkavin, yung Maspere, Lemon Pie, sila yung mga legit na pagkain dito. Masarap talaga, maganda yung quality. Ang problema lang, yung Yogurt House, laging sara. Wala nang dumating kami rito, hindi namin naabutan na bukas. Ewan ko kung anong meron, bakit lagi silang ganun. Usually, punong-puno sila lagi silang open. At anytime na pumunta kami rito, hindi namin nami-miss yun. So siguro this time baka try ko na lang yung Marie Yogurt House or House of Yogurt. Yun ata yung parang kakompetensya ng Yogurt House dito. Kaya try namin yun para makomplete naman yung Sagada experience. Ito nga pala yung Lemon Pie. Masarap siya. Medyo maasim pero lemon siya. Talagang maasim. Pero sa akin lang, para sa panlasa ko, parang kulang pa siya sa something. Parang may kulang salt siguro. Parang puro asim and sweet.
You're in my hoodie, on the carpet, cold pizza on the coffee table, phone on the floor. We forgot it, laughing till our lungs feel unstable. You steal my blanket, steal my fries, and say you did. And you hum a song, a little off key. Somehow that's my favorite rhythm. It's moments like this I wish I could replay. Freeze frame every second, never let it fade. If this is all we ever get, I'd still call it perfect, yeah. It's moments like this that make a lifetime worth it. A family trip is a wonderful way of creating memories. Di na importante ang destination or kung gaano man kalayo, kundi yung mga moments shared along the way. Yung tawanan inside the car, every meal na we ate together, kung papaano na pagkasya ang budget, mga unlimited selfies, at lugar na na-explore that becomes a memory na mas tatagal pa kesa sa journey itself. Yung time spent together with family is an investment of love. It's an opportunity to strengthen relationships, build connection, and the stories that will be cherished for years to come. Ngayon, nandito kami sa skyline as you can see, kaso medyo hapon wala ng clouds. Maganda rito pumunta umaga habang mababa pa yung mga clouds. Makikita mo yung kabuuan ng valley na yan, punong-puno ng clouds. So ngayon, wala, puro fog lang. Pero at least narating. Isa to sa bucket list ko sa motor. So baka balikan ko to pagka na plano ko solo ride. Paplanuhin ko kung saan ako pupunta na on the way rito para madaanan ko to kasi medyo malayo rin to, mga 10 hours din to from Manila. So ngayon baba na kami on the way to Vigan.